Sa ating paligid, maraming tao ang nahihirapan. Marami ang lugmok sa kawalan ng pag-asa. Mga nakakaranas ng matitinding suliranin. Walang malinaw na layunin at direksyon sa buhay. At higit sa lahat, mga taong alipin ng kasalanan. Sila ay naghahanap ng kasagutan, ng kapayapaan at pag-asa at kaligtasan. Ngunit iisa lamang ang tunay na makapagbabago ng buhay at makapagbibigay ng tunay na pag-asa. Siya ay si Jesucristo. Amen? Ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ni Jesus, ay hindi lang basta mensahe. Ito ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos upang iligtas, pagalingin, at bigyang buhay ng walang hanggan ang sinumang mananalig at maniniwala sa Kanya. Gaano man kalalim ang kasalanan, gaano man kahirap ang kalagayan, o gaano man kadilim ang karanasan sa krus ng Kalbaryo, lahat ito ay Kanyang napagtagumpayan. Ngayon, ating tunghayan ang isang kwento ng isang buhay na binago at niligtas ng tunay na Ebanghelyo. Dahil sa kabutihan ng Diyos, ang nakatanggap ng kaligtasan, hindi dahil sa aking sariling kakayanan o mabubuting gawa, kundi dahil sa pagmamahal ni Jesus na bumuhay sa akin mula sa kamatayan patungo sa bagong buhay na walang hanggan. Kaya naman ako'y namumuhay upang ipahayag ang mabuting balita na ang tunay na kaligtasan ay kay Jesus lamang matatagpuan. Ngunit bago ang lahat ng ito, ang buhay ko noon ay walang direksyon, nawalan ng saysay, walang pag-asa, nawalan ng patutunguhan. Ako'y nalugmok sa kasalanan, nalalong sa bisyo, at tumakbo papalayo sa Diyos. Noon, ang akala ko, ang tunay na kaligayahan ay sa mundo matatagpuan. Nilobong ko ang aking oras at pera sa Panginoon, pagsusugal, at sa mga bisyong hindi naman talaga nakapuno sa akin. Ako hindi nalipin ang aking kasalanan. Halos araw-araw ito naging mundo ko. Paulit-ulit ng paulit-ulit ng paulit-ulit. Ito ang aking naging buhay noon.
Hanggang sa hindi ko na namalayan na ako pala'y nakatali. Tugmok sa kasalanan. At walang pagkakataong ito ay matakasan. Dahil sa kasalanan hindi ko natakasan, nagdulot ito ng mabait na kaparusahan na hindi ko inaasahan. Nalulod ako sa utang, nawala ng trabaho, at nasira ang aking pamilya. Sinubukan kong ayusin ang lahat. Nakiusap, nagsisi, subalit